Hello Idol Mark. Ito na po part 6 ng aking secret files. Pagdating namin sa unit namin ay naabutan namin si Catherine na natutulog pa rin. Marahil sa puyat galing duty at dahil na din. Siguro sa ginawa namin kaninang umaga. Katabi naman niya ang aming anak na nakatulog na din sa panunood ng TV. Bahagyang nakalilis ang kumot at nakita kong nakapanti lang si Hipag. Napansin din ito ng aking asawa at tumingin lang sa akin matapos ibalik sa pagkakalilis sa kumot. Babes, halika na at ihanda mo na ang pagkain, utos niya sa akin. Maaga pa diba? Tugon ko naman. Mag-alas 6 pa lang ng gabi noon. Sumang-ayon naman si Angel at umupo na lang sa sala. Binuksan niya ang TV at nanood ng balita. Ako naman ay nag-ayos ng mga laruan ng bata at ibang mga kalat. Napansin ko ang bukas na handbag ni Hipag na nasa sahig. Sa bukas na bag ay nakita ko ang isang pirated DVD. Bahagya ko itong sinilip at nakita kong porn DVD ito. Di na ako nagtaka kung bakit meron sikat nito. Subalit na itanong ko sa sarili kung bakit kailangan pa niyang bumili meron naman sa internet. Malinaw pa, babes, ano ba yan tinitignan mo? Tanong ni Mrs. nang makita ko. Tingnan mo babes, oh, sikat, mahilig pa rin. Sabay tawa ko at pinakita ang DVD sa bag ni Hipag. Nagtawanan lang kami sa nakita. Naitanong ko kay Mrs. kung bakit wala pang BF si Kat. Meron daw dating nanligaw pero di rin napansin gawa nga ng pag-aaral niya noon at ngayon naman ay busy sa trabaho. Sa isip ko, ay buti naman para ako lang ang nakakatikim sa kanya. Nagising si Kat sa aming pagtatawanan at lumabas ito ng kwarto. Maliit lang ang aming unit kaya't paglabas ng kwarto ay sa may sofa agad. Nabigla ako nang lumabas si Hipag na nakapanty parent, puting panty at fit na t-shirt na puti rin. Bakat ang hiwa ni Hipag lalo na't nasisinaga ng liwanag mula sa TV. Nandyan na pala kayo ate, wika niya habang namumungay pa ang mga mata. Sis, magsuot ka naman ng pangbaba mo. Nandito kuya mo o, utos ni Angel sa kapatid. Ay sorry ate, paumanhin ni Kat. Subalit napatingin din siya sa akin. Pumasok ulit si Kat at nagsuot ng shorts. Kahit na alam ni Mrs. na nakita ko na ang katawan ni Kat at natikman ay pinagbihis pa rin niya ito. Siguro ay para hindi masanay si Kat sa ganoong sitwasyon. Hindi alam ni Mrs. na may nangyari na ulit sa amin ni Kat. Ang alam niyang last na pagniniig namin ay noon pang bago ako umalis papunta sa Singapore. Mga 7 PM nang kami maghapunan. Nagkwentuhan kami habang kumakain. Hindi ko maiwasang mapatitig sa aking Hipag na talaga naman malaki ang pinagbago. Hindi ko rin naman ito pinapahalata sa aking asawa. Mas maganda pa rin syempre ang aking asawa pero di ko malaman kung bakit ang pagnanasa ko sa aking Hipag ay ganoon na lamang. Matapos kumain ay naglabas ako sa ref ng pineapple juice. Napatigil si Kat sa pagsasalita at tumingin sa amin ng ate niya, wow pineapple. May pinaghahandaan si Kuya, hihihi, pilyang wika ni Kat sa amin, Catherine. Tumigil ka nga dyan, balik ni Mrs. sa kanya. Pilya talaga itong si Kat mula noon pa. Kahit pa may nangyari na sa amin ay hindi. Nagbago ang kanyang pakikitungo. Sa pagbabawal ng ate niya sa kanya ay tila. Nanukso pa si Hipag at kinagat ang labi habang nakatingin sa akin. Hoy sis, ano ba? Magbihis ka na nga at may duty ka pa, muling sabi ni Mrs. sa kanya. Sa isip ko ay parang wala yatang permission na magaganap ngayon. Marahil ay hindi na kasi buntis si Mrs. kaya naman kayang-kaya na niyang ibigay ang mga hilig ko pagdating sa sex. Pero ang mga tingin ni Kat sa kanyang ate ay tila humihingi ito ng permiso na makasama sa aming mainit na pagtatalik. 9 PM nang nakabihis na si Kat at duduti na. Nagpaalam siya sa kanyang ate na kung pwede daw na ako na ang maghatid sa kanya sa hospital. Wala daw kasing duty ngayon ang kanyang kasamahang si Karina kaya wala siyang makakasabay pumasok. Pumayag naman ang ate niya at pabiro pang sinabi na bilisan ko daw umuwi at baka makatulog pa siya at wala akong abutan. Sis, diretso pasok ha, bili ni Angel kay Kat. Bye sis, sabay kiss nito sa kanyang ate. Lumabas kami ng unit at naghintay ng elevator. Nasa 30th floor ang unit namin at medyo matagal pa dumating ang elevator.
Nagkakatinginan kami ni Kat sa reflection ng pintuan ng stainless na elevator. Ngumingiti siya, pero di nagsasalita. Bakit tahimik ka yata Kat? Tanong ko sa kanya. Wala naman kuya, okay lang ako, sagot niya. Bumukas ang pinto ng elevator at pumasok na kami patungong parking. Sa loob ay tahimik pa rin. Pilit ko siyang tinatanong kung bakit siya tahimik. Hindi naman kasi siya ganon. Kakapilit ay nagsalita din siya at nagkwento. Pagsakay ng kotse ay sinabi niya na napagsabihan pala siya ng ate niya bago ako dumating. Bawasan daw niya ang mga biro niya sa akin. Alam ko ang tinutukoy ni Mrs. Yun ay yung mga landian namin lalo na pag kaming tatlo lang ang magkakasama. Kahit na may nangyari sa aming tatlo ay gusto pa rin ni Angel na maging regular ang aming relasyon, naintindihan ko ito. Ipinaliwanag din ni Catherine sa akin na kaya lang siya pumayag makipag-sex sa akin kaninang umaga ay gawa nga nang namiss niya ako talaga. Malapit na sa hospital ay kinausap ko din siya. Hinawakan ko siya sa pisngi at sinabi ko na okay lang Kat. Pinisil ko itong parang cute na bata, don't worry Kat. Kakausapin ko ate mo, sabi ko sa kanya. Bago bumaba ay humalik sa pisngi ko si Kat. Bumalik na ako sa kondo at nag-iisip na kung mangyayari ba ulit ang nakaraan. Pagpasok ko ng unit ay nanunood pa rin si Angel ng TV. Ang bata naman ay nakatulog na ulit. Nagkwentuhan pa rin kami ni Mrs. na pagsabihan mo pala si Kat, wika ko sa asawa ko, aba nagsumbong pa ha, medyo galit na sagot ni Mrs. Sinabi naman niya sa akin ng mahinahon kung bakit. Parehas sila ng sinabi ni Kat kanina lamang sa kotse. Sumangayon naman ako sa gusto niya. Tutal siya din naman ang nagbigay ng permiso noong siya ay buntis. Siya rin ang may karapatang magbawi nito. Inamin ko din kay Mrs. ang mga pagnanasa ko sa kanyang kapatid at ito. Naintindihan naman niya. Alam ni Mrs. na parehas sila ng katawan ni Kat nung siya'y dalaga pa. Hindi siya nai-insecure sa kapatid. Habang magkausap kami ay magkayakap kami sa sofa kung saan kaninang umaga lang ay kinantot ko ang kapatid niya. Nakahawak ang isang kamay ko sa isang didi ng aking asawa at siya naman ay humihimas sa aking ari. Don't worry babe, hindi naman kita pababayaan ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo, basta allow me to be in charge, sabay halik sa akin ni Mrs. Sa isip ko ay maaari ulit maulit ang aming threesome dahil alam naman niya na ito ang aking gusto. Hindi naman siguro papayag si Angel na sa ibang babae pa namin gawin yon. Natuwa ako sa narinig, naalala ko na noong siya ang in charge noong buntis siya ay hindi naman ako nagsisi. Matapos ang halikan ay tumigas na ang aking ari at kusa namang bumaba si Mrs. sa aking shorts. Unti-unti niyang inilabas ang matigas kong ari at sinimulang dilaan ang mga ulo nito. Nagpaubaya naman ako at itinaas ko ang kanyang mga hita sa sofa upang maibuka niya ang kanya hiyas. Hinimas ko rin iyon at unti-unti nang nabasa, shit babes. Ungol ni Mrs. Masarap pa rin ang aking asawa. Ngunit di ko maalis sa aking isip ang alindog ni Kat. Ibang-iba ang feeling ng loob ng pagkababae ng aking hipag. Malamang ay dahil ang aking asawa ay nanganak na. Ganun pa man ay parehas ko silang gusto. Parang alak lamang ito, beer at hard drink. Parehas na masarap, magkaiba ang tama, pero parehas na nakalalasing. Babe dog style tayo, utos ni Mrs. sa akin. Tumayo ako at sinunod naman ang gusto niya. Hinubad niya ang kanyang pangbaba at itinira na lamang ang pang-itaas na pang tulog. Ako naman ay naghubad na din. Itinutok ko sa kanyang likuran ang matigas kong ari. Basang-basa ang pagkababae ng aking asawa at mabilis na nakapasok ang aking ari sa loob nito. Shit babe ang sarap mo talaga. Ungol ko, yes babes. Enter me. Yes yan babe, tugon niya. Habang kinakantot ko siya sa dog-style position ay hinihimas ko rin ang kanyang matambok na puwet. Sumasalubong ng kajot si Angel sa bawat bayo ko, napakasarap mo babes shit Angela, wika kong pabulong. Naalala ko ang aming pagtatalik kaninang umaga ni Hipag. Parehas na parehas ang posisyon. Lalo akong nalibugan sa naisip at bumilis ang aking pagbayo. Hindi na ako nagbanggit ng tungkol kay Hipag upang hindi mawala sa concentration si Mrs. Damang-dama ko ang loob ng pagkababae ng aking asawa.
Ilang ulit pa ay nanginginig na ang mga hita ni Mrs. Tanda ito na malapit na siyang labasan. Babe, malapit na ako. Aaya na babe, oh, bulong niya sa akin. Sige lang babe, sabay na tayo. Oh shit, sagot ko sa kanya, lang saglit pa ay lalong nabasa ang loob ng hiyas ni Angel. Sinabayan ko na din ito at naghalo ang aming katas sa loob ng kanyang pagkababae. Napadapa si Angel sa sofa at sumunod ako. Hingal na hingal kaming dalawa. Makalipas ang ilang saglit ay nagtungo kami. Pareho sa shower at naglinis ng katawan. Mga ngitian ang namutawi sa aming mga mukha habang nasa loob ng banyo. Parang nanalo kami sa gera at masayang masaya nang sandaling iyon. Pagkatapos sa banyo ay dumiretso na kami sa aming kwarto at nagsimula ng matulog. Kinabukasan ay papasok na ulit si Mrs. Parehas ang naging routine namin. Inihatid ko siya sa hospital, pagkatapos ay ang aming anak naman sa paaralan. Pauwi na ako sa kondo nang nagring ang aking CP. Hello, sagot ko, hello kuya. Kat ito, naihatid mo na ba sila ate? Sagot ni Kat, oy Kat. Oo, naihatid ko na, pauwi na ako. Bakit? Balik ko sa kanya, kuya favor naman, paborito mo naman akong hipag, pasando naman please at siyempre daan tayo ng pharmacy para makastock tayo ng condom. Para na rin pagdating sa kondo kuya may magamit tayo? Hehe, malambing niyang tugon, matatanggihan ba naman kita? Bola kong sagot. Hanggang dito muna Idol Mark ang aking secret files. Sunod ko agad part 7. More power sa YouTube channel nyo Idol.